Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid na minamahal, ngayon sa lubong marinal, mga sagisag na pandangal sa bansa, napi dumatal, ngayon ginugunitang marangal. Paglalahad sa kasaysayan ng pagdating ng Kristyanismo sa Pilipinas. Nagbubunyi ang simbahang Katoliko sa ating bansa sa paggunita at pagdiriwang na ika-500 anibersaryo ng pagdating ng Kristyanismo sa minahal nating bayan. 9 na taong singkad nating pinaghandaan ito simula noong 2013 at ngayon ay masaya nating ipinagdiriwang ang biyaya ng pananampalataya sa ating bansa. 500 taon na ang nakalilipas nang tanggapin natin ang pananampalatayang Kristiyano. Nag-uumapaw sa ating mga puso ang pasasalamat at kagalakan. Sa ngalan ng bansang dito sa Asia, tayo ay pinili at hinirang ng Diyos na unang tumanggap nitong biyaya ng pananampalataya. Nangyari ang lahat ng ito dahil sa nag-uumapaw na pag-ibig ng Diyos sa atin na kanyang bayan. Magugunita natin ang sinabi ng Diyos sa bayang Israel. Pinili niya kayo at inibig, hindi dahil sa dami, pagkat kayo po ang pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Pag-ibig ng Diyos ang inaalala at ipinagdiriwang natin ang mabiyayang taon na ito sa ating bansa. Noong Marso 15, 21, nang dumating sa ating bansa ang pananampalatayang Kristiyano, tinanggap ng walang pasubali ang pananampalataya kay Kristong tagapagligtas ng sanlibutan. Krus ang sagisag ng pananampalatayang itinanim sa ating bayan, sapagkat sa krus nag-aalay ng buhay si Jesus para sa buong sangkatauhan. Hanggang ngayon, ang krus ng ating tinitingnan bilang bukal ng ating pag-asa at buhay. Ang krus rin ang sagisag ng ating misyon na ibinahagi sa iba ang mabuting balita sa kaligtasan na tinanggap natin noong tayo'y bininyagan. Linggo ng pagkabuhay noong taong 1521, nang ipinagdiriwang ang banal na misa sa kauna-unahang pagkakataon dito sa ating bansa. Ang banal na Eucharistia mula pa noon ang siyang bukal at rurok ng ating buhay at misyon. Ngayon po ay papasok na po ang krus. Halina at ating pagpugayan, bandila ng krus na kinamatayan, ni Jesucristong sumakop sa tanan, upang hanguin tayo sa kasalanan at mabigyan ng bagong karangalan. Sagisag ang banal na krus ng Hubileo sa pagdiriwang ng sambayanang Pilipino sa kaloob na pananampalatayang Kristiyano at hamon sa pagpapalaganap na totoo sa misyon ng Ebanghelyo ni Kristo. Kaya sa mabunit masayang paggunita sa 500 taon ng pagpapala, ang ating tinanggap na mga biyaya sa krus at mabuting balita, hamoy ibahagi at padaluin sa ating kapwa.
Ang pananampalatayang kaloob sa atin ay patuloy na ibinahagi sa iba na mga misyonero at lingkod ng simbahan. Makalipas ang 500 taon, laganap na sa iba't ibang kapuluan ng pananampalatayang pinag-alayan ng buhay ni na San Lorenzo Ruiz de Manila, San Pedro Calungsod at iba pa nating kababayan sa nahuwaran sa kabanalan. Ang Archdiocese at Diocese, parokya at mga paaralang Katoliko at iba pang institusyon ay itinatag upang mas maging mabisa ang ebanghelisasyon. Bilang pasasalamat, may mga Pilipinong misyonero na rin sa iba't ibang bansa upang ihatid ang mapanligtas na pag-ibig ng Diyos. Ang bansang pinagmimisyon noon, ngayon ay nagmimisyon na sa iba't ibang dako ng mundo. Dinalisay ng iba't ibang karanasan ang pananampalatayang kaloob sa atin ng Diyos. Mga digmaan, kalamidad, revolusyon at pandemya ay nagdaan, subalit hindi natinag o nabuwag. Sa halip, lalo pang nagniningning at tumibay. Imahe ng Santo Niño, kaloob sa Reyna, nakabilang sa mga unang bininyagan. Larawan ito ni Jesus na nagkatawang tao upang ang pag-ibig ng Diyos ay patunayan. Ang debosyon na nagsimula sa kabisayaan, lumaganap sa buong bansa. Napalapit sa puso ng bawat Pilipino si Jesus, ang banal na sanggol na nagbibigay ng pag-asa, lalong-lalo na sa mga kawawa at walang ibang maaasahan. Bawat tahanan at tanggapan ay mayroon ngayong larawan ng Santo Niño na nagpapaalala na mahal ng Diyos ang sambayanang Pilipino. Tingni at ating pithayain, isa pang alaala sa atin, kaloob sa rinang butihin nang siya'y pabinyag din sa pananampalataya natin. Ang salitang nagkatawang tao, sumasagisag sa Santo Niño. Banal na ngalan niyang totoo, sinambat pinurit magot-mago, inspirasyon ng mga unang misyonero. Ang Emmanuel na sa kanlay taguri, tunay na tunay sa pakiwari, na ating kapiling at nananatili, patuloy na kanlungat kumakandili, sa sambayanang sa kanya'y nagpupuri. Biyaya ring maituturing ang pagkakatatag ng Diocese ng Cabanatuan. Salamat sa mga misyonerong napagpad sa ating lalawigan na naghatid ng mabuting balita ni Kristo. Mula sa pagiging bahagi ng Archdiocese ng Manila at San Fernando, Pampanga, sa loob ng mahabang panahon, itinatag ang Diocese ng Cabanatuan sa panahon ng panunungkulan ni Papa Juan XIII noong ika-16 ng Pebrero 1963. Ang simbahan ng San Nicolas de Tolentino sa lungsod ng Cabanatuan ay itinalaga bilang katedral at sentro ng pananampalataya dito sa Diocese ng Cabanatuan. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga obispo, pari, mga relihiyoso at mga leader laiko, patuloy na lumalaganap ang pananampalataya dito sa ating bayan. Hindi matatawaran ang kanilang sipag at tiyaga sa paglilingkod sa Diyos at sa Kanyang bayan. Ang mahal na Birheng Divina Pastora, ang ina ng mabuting pastol naman ang patrona ng ating diocese. Mula noon hanggang ngayon,
Ang debosyon sa Kanya ay malalim at matibay, kung kaya't ang simbahan na Kanyang tahanan sa lungsod ng Gapan ay itinalagang pambansang dambana na dinadayo ng mga deboto mula sa iba't ibang dako. Sa pamamagitan ng Kanyang panalangin at magandang halimbawa, patuloy nawang magbunga ng kabutihan at kabanalan ang ating pananampalataya. Ang patrona ng Dioceses ng Cabanatuan, prinsipini ng ating lalawigan, ang reyna ng gitnang kapatagan. Taguri namin sa iyo naman, o nag-iisa naming inang, minamahal na ina ng mabuting pastol, lagian mo kami, gabayan at ipagtanggol, sa simbahan ng iyong anak, nais lumipol. Tayong lahat ay bahagi nitong kasaysayan na ating ginuginita. Pananampalataya naway manariwat sumibol upang misyon ni Hesukristo'y hindi maputol. Kung kaya't dalangin namin sa tuwi-tuwina sa iyo aming mahal na inang Dibina Pastora, gawin kaming sambayan ng mababa ang loob at kumakalinga, nakaugat sa mga katotohanan ng buhay dito sa lupa at tinawag upang maging tunay na saksi ni Kristo sa madla. 500 taon ang pagpapala ating inaalala upang papurihan at pasalamatan ng Diyos na siyang dahilan ng lahat. Biniyayaan tayo upang maging biyaya rin para sa iba. Sa mga taong nagdaan, ang pananampalataya natin ay sinubok at pinagtibay upang maging saksi tayo ni Kristo sa lahat ng pagkakataon. Ipagpapatuloy natin ang kasaysayan ng pag-ibig ng Diyos sa ating bayan. Ang ating pananampalataya ay hindi natin pababayaan. Bilang pasasalamat, hahayo tayo upang ang pag-ibig ng Diyos ay panindigan. Biniyayaan tayo upang maging biyaya rin ng Diyos sa Kanyang bayan. Luluhod po ang lahat. Panalangin ng misyon. Diyos amang mapagmahal, isinugo mo ang iyong anak sa mundo upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat. Sa mga makasalanan, dukha, inaapi, may sakit, tinalikuran at pinabayaan. Sa krus, iniyalay niya ang kanyang buhay para sa amin, at siya ay nabuhay na muli para kami ay tubusin at ipagkasundo sa iyo. Ang Espiritu Santo ay isinugo mo sa mga apostol upang ang gawain ng iyong anak ay maipagpatuloy at akayin ng lahat sa kaligtasan. Sa iyo, Ama, salamat dahil mula sa dilim, inakay mo kami patungo sa liwanag. Itinakda mo sa nakalipas na 500 taon, marating ng mga misyonero ang aming bayan para mahayag sa aming mga ninuno ang Ebanghelyo ni Jesus na iyong anak, na nagtatag sa iyong sambayanan at humubog sa iyong simbahan. Ang biyaya ng pananampalataya ang nagtaguyod sa amin sa dilim at liwanag, sa mga pagkabigo at tagumpay, sa aming kasaysayan bilang iyong sambayanan. Ang pananampalataya rin ito ang naging tunay na ilaw na nagniningning sa kabila ng kadiliman. Panibaguhin at pag-alabin nawa kami ng iyong Espiritu upang kami maging mga saksi ni Jesus na iyong anak sa mundo winawasak ng kasakiman, ng karahasan, ng kawalan ng katarungan, ng sakit at pagdurusa. Bilang iyong mga anak, buklurin nawa kami ng aming pananampalataya
sa pagmamalasakit at pagmamahal sa isa't isa. Bigyang lakas nawa kami ng banal na Espiritu na maihatid namin ang mabuting balita sa mga kapatid namin sa Asya at sa iba pang panig ng mundo. Pagkalooban mo kami ng marugdog na paghahangad na makatulong sa iba na manampalataya rin sa Panginoong Hesus upang makahati sila sa kanyang buhay at kagalakan. Alalayan nawa kami at ipanalangin ng pinagpalang ina ang tala ng ebanghelisasyon sa pagsasabuhay at pagbabahagi sa kapwa ng aming pananampalataya. Ang matibay na pagmamahal at pamimintakasi sa mahal na ina ang humubog nawa sa amin na maging tunay na saksi at alagad ni Jesus, laging handang maisugo at laging masunurin sa anumang kanyang ibigin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagaharing kaisa mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tatayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Binati na anghel si Santa Maria. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, Nang kami maging marapat sa mga pangako na Jesucristong aming Panginoon. manalangin tayo. O Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni si Kristong anak mo, pakundangan sa kanyang mahal na pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami sa pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon magpakilanman magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon magpakilanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon magpakilanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Years of faith grateful today. Today, today, affliction. So totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our hand. Sun rises above. Years of faith, grateful today.
give ourselves faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. We are gifted to give unworthy mercy, compassion, justice, and peace. The sign of the world today, God to believe is the love we have for one. We give the gift of Isaac, 500 years of faith, grateful today. Mission, totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Bilang pasasalamat natin sa pagdiriwang natin ang taon ng Yubileo, ika-500 taong anibersaryo ng Kristyanismo, pasalubong natin ng palakpakan. Sama-sama nating pasimulan ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Subayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, sama-sama nating pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatirapa ng aming buhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Upo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto.
at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyusan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyusan, sapagkat akong Panginoon ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang anak, hanggang sa kaika-4 na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang 7 araw ay araw ng pamamahinga. At itatalaga ninyo ito sa akin. Sa 7 araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop, o sino mang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Nahimahinga ako sa 7 araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Sa gayoy, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o anumang pag-aari niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa lahat ng kaisipan. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinumang kapag ito ay sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan yaong bungang idudulot. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid at nakahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito na dalisay at malinis. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangangaral namin si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa sa lahat ng karunungan ng tao,
at ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tatayo po ang lahat. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayo na lamang. Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman. Ang nananalig na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo. Kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapati, at mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtaboy ang palabas ang mga mangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang mga salapi ng mga namimili o namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalaala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalam sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang may bibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Sumagot at tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Pasko, nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat talastas niya ang kalooban ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Uupo po ang lahat. Magandang umaga po. Welcome po tayong lahat sa pagbubukas ng taon ng ika-500
taon ng Kristyanismo sa bansang Pilipinas. Salamat sa Diyos sa biyaya ng pananampalataya. Salamat sa Diyos sa biyaya ng pagkakabatid natin tungkol sa katotohanan ng ating pananampalatayang Kristyanismo. Amen. Kaya binabati ko po kayong lahat sa ating pagsusumikap na lalo pang ipamansag, ibalita ang salita ng Diyos sa ating mga pamilya, sa ating mga kabataan, sa lahat ng ating nakakadaupang palad sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Ngayon po ay nasa 3 linggo na tayo ng Kwaresma at maganda itong isinasalaysay sa atin ng mga pagbasa. Sa Exodo, sa unang pagbasa, kung mapapansin natin, dito ay nagsimula at isinulat ang tinatawag nating 10 utos. Kung mapapansin ninyo sa lahat ng mga simbahan, mga bisita, sa ating mga barangay, ay mayroong mga nakasulat sa harapan at ito'y karaniwang isinusulat sa bato, ang 10 utos. At dito hinango iyon sa ating unang pagbasa. At kung ating babasahin lahat ang nilalaman ng Biblia, ay isa lang ang ipinapahayag. Sa wikang Ingles, pag-ibig. At kung ito ay sa Tagalog, 2 pinapahayag ng kautosang ito. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa-tao. Magkaalinsaba yun. Hindi pwedeng mahal mo ang Diyos, pero hindi mo naman mahal ang kapwa. Hindi naman pwede yung mahal mo ang kapwa, hindi mo naman mahal ang Diyos. Kinakailangan doon ay magkapantay. Sapagkat kung ano'y ginagawa mo sa iyong kapwa, yun ang ginagawa natin sa Diyos. Kaya kung iginagalang natin ang ating kapwa, iginagalang natin ang ating Diyos. At dito sa ating ebanghelyo ay pinapakita sa atin ang marubdob na pagmamahal ng Diyos sa kanyang tahanan, sa tahanan ng Ama. Subalit, ito ay binigyan niya ng lalo pang diin at lalim sa pamamagitan ng pagsasabing, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Dito niya pinalalim yung kahulugan ng pag-iingat at pagmamahal niya sa bahay dalanginan. Ang tunay na simbahan ay tayo na po yun. Hindi na po ang building na ito. Ito ay ginagamit lamang natin bilang tagpuan na natin sa Diyos. Tagpuan natin ito. Dito ginaganap ang mga sakramento, lalo tigit ng ating banal na Eucharistia, na kung saan tinatanggap natin dito ang banal na katawan at dugo ni Kristo. At sino na ngayon ang tunay na templo? Tayo na mananampalataya. Tayong tumatanggap kay Kristo, ang templo ng Panginoon. Kaya dala-dala natin si Kristo. Saan man tayo mapapunta, ano man ang ating ginagampanan sa buhay na ito, dala-dala natin ang Panginoong Hesus sa ating sarili, ang banal na Espiritu Santo. Kaya tayo na po yung mga templo. Kaya nga ba isinalaysay sa atin yung pinagmulan ng 10 utos upang igalang natin ang bawat isa bilang templo ng banal na Espiritu ng Panginoon. Kaya nga, ang ating patuloy na kababaang loob ayon sa ating mission vision
ay nakaugat, kumakalinga, nakaugat sa katotohanan ng buhay, kababaang loob. At kung ito sana'y lagi nating mapapanatili, sigurado ko, wala ng taong ikangay makaiisip na gumawa ng hindi maganda. Sa pakiwari ko, kapag ikaw ay mayroong pagmamalasakit sa kapwa, tayong lahat hindi na makapagsasaloob ng hindi maganda. Ang lagi na lang mananatili ay ang pagsasaloob ng kagandahan loob. Kaya itong ating pagdiriwang ng 40 araw sa panahon ngayon ay panahon ng ating pagninilay, pagdidili-dili, pagbabalik loob sa ating Diyos. Baka mayroon tayong mga ikangay hindi pa nakakalimutan at iwinawaksing sama ng loob na siyang nagdudulot ng di magandang ugnayan ay atin ang maisuko. Isuko na natin yan sa Diyos. Yung mga di magagandang gawain, isuko natin upang lalo pa nating madama ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Alam nyo, napakapalad nating mga mananampalataya. Lahat ng nananalig sa Diyos sapagkat nakikita natin ang kanyang walang humpay na pagkakaloob ng biyaya. Unang-una na yung biyaya ng buhay. Sobra-sobra pa ang mga biyayang ipinagkakaloob sa atin. Kaya yun ay isang punto para lagi nating alalahanin ang kagandahang loob ng Diyos at kung paano natin siya masusundan ay sa pamamagitan lamang ng paglilingkod sa ating kapwa. Nawa, ang mga simbolong ito ay maging gabay natin. Ang banal na krus, ang mahal na Santo Niño, ang mahal na Birhen ng Divina Pastora ay maging gabay natin upang lalo tayong pabanalin nang hindi tayo mahulog sa tukso ng kasalanan. Ito ang maging gabay, ito ang maging pamantayan ng ating buhay. Kaya itong pagmamahal ng Diyos ay sinasalaysay sa Ebanghelyo, pagmamahal sa templo. Tayo na yung mga buhay na templo. Tayo ang lalong magpapalalim at palalo pa nating mapalalim ang ating pananampalataya. Amen. Tatayo po ang lahat. Sama-sama nating ipahayag, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may tatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nanuklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa dakilang Ama upang makapag-alay tayo sa Kanya ng dalisay na pagsamba. Sa bawat kahilingan, sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ituring nawa namin ang aming kapwa bilang bahagi ng katawan ni Kristo.
Mapagtanto nawa namin na ang karapatan at kapakanan ay kailangang igalang at ipagtanggol. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Magtulungan nawa ang mga pinuno ng simbahan at pamahalaan tungo sa pagpapaunlad ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ang mga maliliit sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Isa puso nawa namin ang 10 utos ng Diyos, maging tanda nawa ng aming pag-ibig at pananalig sa Kanya ang pagtupad namin sa mga ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pahalagahan nawa namin ang aming mga katawan bilang templo ng Espiritu Santo. Talikdan nawa namin ang mga gawaing mahalay, marahas at nakapipinsala sa ating pagkatao at sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, gawin mong dalisay ang aming mga puso. Tulungan mo kaming mahalin ka at paglingkuran ng buong katapatan. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Uupo po ang lahat. Kapuri-puri pa mula sa manunumbuhay. Puri pa mula sa kastang Espiritu. Tatayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan namin inihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuon din namin ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilala ng panahon talino tiyaman para ganapin ang iyong kalooban ng kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami yung pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, napupuno ang langit at lupa, dakilang Hosana sa taas, Hosana sa taas, sa ngalan ng Hosana sa taas, Hosana sa taas. Lulog po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami nabuhos ng tunay. Iligtas mo kami tanan. Jesus, aming mahal, ngayon at magpapailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa,
ni Sofronio naming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tatayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Amen. Sumasalamat. Sambahin ang ngalan, mapasa ang kaharian, sumlihan, Diyos ang sa ikaw. Ng aming sa araw at sa aming mga sa nagkakasama at walo kami sa puso at iadyan kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo na kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan.
Lord po ang lahat. Narito ang ating Panginoon, narito siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na tinatawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi Wala karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen.
Pangkaluluwang pakikinabang. Panginoong Yesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanais kong tanggapin ka